Hello Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. So, tingnan natin kung anong mga messages ni Gemini. We have the Queen of Cups. Meron tayong 7 of Cups at meron tayong 10 of Cups. Wow, puro Cups energy. So, maaari ang iba sa inyo dito, baka you are becoming a mom or baka isa na talaga kayong nanay and you are taking care of your children, diba? Pwedeng ganun. Pwede rin na baka yung trabaho ninyo, diba? You are taking care of children. Pwedeng nurse kayo, caregiver, mga ganun. Or, you are working in an institution na you're dealing with kids. So, pwedeng ganon. Si Queen of Cups din, this could be someone, that, siguro ito yung energy din na you're going to embody sa ngayon, very nurturing, very caring, diba? At you will be extra sensitive, and extra intuitive sa ngayon. Your intuition will be heightened, your intuition will be on point. Kaya napakahalaga, 'di ba, na kayo ay mag-aano sa ngayon. Napakahalaga na kayo mag-tune in sa inyong intuition. All right? So we also have the 7 of Cups. Ayan, 7 of Cups, this signifies multiple opportunities. Alright? This signifies multiple opportunities. This signifies na maraming mga bagay-bagay dito, ang papasok sa inyo, and it could be in various areas of life. Pwedeng related ito sa iba't ibang area ng buhay ninyo na mga opportunity. But you really need to think about it, Kailangan mong pag-isipan mabuti ito. Hindi po pwedeng basta-basta lang itong hindi pwedeng basta-basta lang itong aanuhin. Alam mo 'yon, yung magkukuha lang kayo, you're going to jump into it kasi you never know, 'di ba? Kung meron ditong mga baka ang mapili ninyo pagsisisihan ninyo kasi ma-realize ninyo, ay sana kinuha ko yung kasi mas maganda pala yun, mas marami palang benefits doon, 'di ba? Kaya paano kung huli na at hindi mo na maibabalik, nakasign ka na ng kontrata, 'di ba? So kaya maiging tignan ninyong mabuti kung alin dito yung kung ano talaga yung sa tingin mo best para sa'yo. Kasi yung mga opportunities kasi na yan, dumadating sa atin. Kasi puro yan para sa atin. Pero, kaya kayo binibigyan ng hindi lang iisang oportunidad to give you an opportunity to use your own judgment, na mamili kayo kung ano sa tingin ninyo, yung doon kayo magpo-progress, sa tingin ninyo kayang-kaya ninyong gawin, sa tingin ninyo doon kayo matututo. So, yung mga ganon. Kaya kailangan ng pag-isipan ninyong mabuti before you jump into something. So, we also have the 10 of Cups. Yan. So, this is really beautiful. This is happy family. This is domestic bliss, domestic happiness. No? Masaya yung 10 of Cups kasi ito, this signifies na may contentment ang pamilya, may contentment kayo kasama ng inyong pamilya, may contentment, meron ditong mga satisfying na mararamdaman kayo, 'di ba? Yung mga gano'n. At saka po pwede na yung needs ninyo, yung wants ninyo, maaring nandiyan diyan na nai-enjoy niyo ng lahat. Kaya magiging masaya talaga ang bawat isa. Pwede rin na merong wish fulfillment diyan, Maaring meron kayong wishes na na-fulfill nyo na, 'di ba? Kaya maaring masayang-masaya din kayo kasi maaring yung wishes na yon ay para sa inyong lahat, So, tingnan natin kung ano pa. So, we have the sickle. Ayan. So, letting go. Okay? There is a need for you to let go of something that doesn't serve your highest good. Kasi kung hindi kayo magla-let go, at hindi ninyo tatanggalin yung mga negative energy, hindi ninyo tatanggalin yung mga old energies na nandiyan dyan. So, papaano kayo mas mag-grow?
'Di ba? Eh, kung ang negativity na 'yan, ang negative na bagay na 'yan, and 'yun ang nagho-hold back sa inyo para mag-progress kayo. 'Yun ang nagho-hold back sa inyo para mas umasenso kayo or mas umalagwa kayo, hindi ba? Kaya kailangan 'no, na wag mo nang i-keep sa sarili mo, 'di ba? Wag mo nang i-keep 'no, kung ano man ang mga bagay, sitwasyon diyan na hindi naman talaga na necessary, sa buhay mo. Aanuhin mo na, i-release mo na para magkaroon ka ng space, magkaroon ka ng room para sa mga mas bago at positibo ang magiging epekto sa buhay ninyo. And with that, makakapagsimula ka na take action towards kung ano man ang mga bago mong pangarap, bago mong goals, 'di ba? Na makakatulong sa iyo na mas mag-thrive ka as a person. So, we also have mushroom. Ayan. So, breaking down problems. Wow. And recycling. So, parang yung ano ninyo, yung approach, no, ng iba sa inyo dito, Gemini, kung meron kayong problema, this could be, yung parang i-dissect ninyo yung problema at titignan ninyo ano ba ang naging puno nito, 'di ba? Tapos, siguro titignan ninyo rito kung papaano ninyo yung bang iisa-isahin ninyo, 'no, iisa-isahin ninyo dito yung maaaring, pupuwede ninyong magawa parte-parte sa problemang ito, 'di ba? Ano ba yung pupuwede ninyong i-settle muna, 'di ba, yung maliliit muna, kunyari, 'di ba, that is affecting or causing the big problem, maaaring yung maliliit muna, yun muna ang unahin ninyo para mas mabilis ninyong ma-solve yun hanggang sa, 'di ba, ma kasi pupuwedeng maliliit ito 'no, different kinds of, maliliit na problema. Kaya siguro 'yun ang nagke-create doon sa mas malaking kaya nagke-create ng mas malaking problema. Kaya pupuwede ngayon ang gagawin ninyo, ida-dissect ninyong lahat 'yan at, iisa-isahin niyo muna. Ano yung mga little things 'no, na nakakaapekto dito 'no, mas exaggerate 'no, ng problema. Maaaring you're going to focus on that first, maliliit 'no, at, hanggang sa matunaw na ma-dissolve na lalo, 'di ba, yung pinakamalaking problema. Kasi hindi na magkakaroon ng hindi na mag-e-escalate, hindi na hindi na dadami, hindi na madadagdagan pa. Kasi yung mga maliliit na bagay na nagko-cause 'no, ng malaking problema, tatanggalin mo na. So, maaaring yun ang gagawin mong approach ngayon. So, which is good, 'di ba? Tsaka mas mabilis mong matatapos, mas mabilis mong makokontrol ang problema. So, we have cup of tea. Ayan. So, yeah, reassessment. This is what you really is going to do. I-reassess mo yung yung sitwasyon mo kung saan nanggaling ang mga problemang ito. 'Di ba? Bakit dumating sa ganitong punto na ang laki-laki na. So, yan, you're going to do the reassessment. 'Di ba? Talagang siguro aanuhin mo 'to. Tawag dito, parang uh, i-compartmentalize ninyo, parang ganon. So, kailangan lang dito ninyo na maging sobrang pasensyoso at pasensyosa kayo sa sitwasyon because maybe this situation is not an easy thing, 'di ba? Maaring komplikado, 'di ba? Maaring komplikado, maaring maraming taong involved dito kaya mas magiging maingat kayo. Kaya kailangan ninyo na magpasensya, okay? Wag paiiralin yung emosyon, 'di ba? Kasi baka mas lalo lang walang mapuntahan. Baka mas lalong walang mangyaring mabuti, 'di ba, sa sitwasyon na ito. Kaya you really need to reassess everything, okay? So good luck po. Thank you for watching. Love and light. Namaste.